Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay masaya na napasabi ang Shattering Heavens Demon Lord na base sa kanyang mga nasabi, ay kung ganun nga ay bakit hindi niya subukan ang maging mabangis nang walang kahit na sino ang pipigil sa lugar na ito. Kaya naman ay tinawag nito si Li Meihua at humingi ng pasensya sa kanyang pagkadismaya magmula pa kanina, ngunit ngayon ay ipapakita na nito ang tunay na lakas ng kung sino na tinatawag na pinakamalakas sa buong Chaos Sect. Galit naman na napasabi ito na kung sa tingin ba niya ay nang dahil lamang sa isang espada ay magagawa na nitong mabago ang lahat ay nagkakamali siya, at kung hinihiling talaga nito ang kamatayan ay ibibigay niya ito sa kanilang dalawa ng Sword King. Nang bigla naman na matagumpay na tumama ang ginawang pag-atake ng Shattering Heavens Demon Lord, upang mapasabi si Li Meihua na anong lakas ng loob ng isang mortal na kagaya niya ang magdulot sa kanya ng pinsala, kaya naman ngayon ay pahihintuan na niya ito upang malaman kung saan talaga siya nararapat na mapunta. Matapos ay agad naman itong naghanda upang umatake, na madali naman na nailaga ng Shattering Heavens Demon Lord at napasabi na mukhang madali itong nabalisa sa kanyang ginawa dito, at mukhang ang isang 100-headed demonic king sa kanyang harapan ay parang natatakot na, matapos na makita ang hawak niyang kayamanan ng Dharma. Dagdag pa nito na itatama lamang niya ang sinasabi nito sa kanya, at siya ay hindi isang mortal lamang, dahil siya ay ang tigre ng kabundukan, matapos ay matagumpay na tumama ang kamao nito sa katawan ng babae. Matapos ay sinabi nito na para sa kung sino na hindi marunong na makinig ay ang paggamit ng kamao ay laging epektibo, nang sinundan naman ito ng pag-atake ng Sword King mula sa likudan ng babae, at sinabi na ngayong araw sa lugar na ito, ay gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay dito na niya puputulan ang kanyang kayabangan at buhay ng sabay, kaya naman ay dapat nitong sisihin ang kanyang katangahan sa pagpili na maging isang halimaw at hindi maging tao, matapos ay may malakas na pagsabog ang naganap sa kanilang kinaroroonan. Nang matapos ang mga ito, ay namangha naman ang Shattering Heavens Demon Lord sa Sword King dahil sa ang kanyang enerhiya ay nag-uumapo, at tunay na ang kanyang martial arts ay talagang nakakatakot. Sabi pa nito na bukod doon ay ang laso ng isang iyon ay mas malakas pa kumpara sa kanyang inaasahan, kaya naman ay kailangan niya munang mag-circulate ng kanyang enerhiya, matapos ay tinanong niya ang Sword King kung makakaya na ba niya ang lumaban ng mag-isa. Masaya naman na sinang-ayunan ito ng Sword King at napasabi na kahit pala ang isang pinuno ng Bandit Union ay magdudusa ng ganito, na sinagot naman ng Shattering Heavens Demon Lord na kahit ano pa man ay kapag tumama na ang pagtanda ng edad ay hindi na siya makakalaban pa ng maayos. Kaya naman dahil doon ay napasabi ang Sword King na huwag na itong mag-alala pa at siya na ang bahala sa isang iyon. Sa narinig naman na ito ng 100-headed Demon King ay masaya siyang napasabi na maganda ito dahil sa magtutuos sila ng dalawa lamang, na masaya naman na sinagot ng Sword King na base sa kanyang nakikita sa kalagayan ng katawan nito, ay kitang-kita na malapit na ang katapusan nito. Dahil doon ay masaya nang sumugod si Li Meihua, na sinabayan din ng Sword King, ngunit nang magtama ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, ay bigla naman na natigilan si Li Meihua, dahil sa nakatusok na ang sandata nito sa kanyang katawan, at napapatanong na kung kailan naman gumamit ang isang ito ng kanyang telekinetic spirit sword technique. Matapos ay agad nang hinugot nito ang kanyang sandata, at sinabi na hindi nito alam kung gaano niya pinagsisihan ang ginawa nitong pag-iwan sa kanyang buhay 30 taon na ang nakakalipas, ngunit ngayon ay ang huling araw na pagsisisihan niya ang bagay na iyon, dahil ito na ang kanyang katapusan, matapos ay binigyan na niya ito ng panapos na pag-atake. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip ng Sword King ay ang mga alaala ng araw na iyon ay malabo, ngunit sa mga iyon ay ang tagpo na malinaw sa kanya, ay ang sitwasyon na nagmamakaawa si Li Meihua dito at umaamin na nagkamali siya kaya naman ay bigyan siya nito ng isa pang pagkakataon, at ito ay ang unang beses niya na makaharap ng ganon. Sabi ni Li Meihua sa kanya, na ang mga namatay na ay hindi na dapat nakaawaan, ngunit hindi ba maganda na magpatuloy pa ang kung sinong nagawa pa ang mabuhay, dahil ang pagsama sa mga puwersa ng Dark Spectral Sect ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, at kung bibigyan siya nito ng awa, ay hinding-hindi na niya gagawin ang ganong klase ng bagay.
Sinabihan naman siya ng Sword King na kung ang pagtalikod sa martial world at ang pakikipagtulungan nito sa Dark Spectral Sect sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay ng mga inosente ba ang tinatawag nitong pagkakamali, at ang kanyang tapang upang sabihin ang bagay na iyon ay talagang nakakamangha. Dagdag nito na sa nakikita niyang pagmamakaawa nito ay mukhang malinaw na wala na itong pake pa sa kaligtasan ng iba pa bukod ng sa kanya. Ngunit kahit anong palusot pa ang gawin niya ay ang kanyang desisyon ay hindi na magbabago, at doon siya manghingi ng tawad sa mga kasamahan niyang wala ng buhay. Napasabi naman ito na kung anong silbi ng paghingi ng tawad sa mga taong wala ng buhay, bukod doon ay hindi naman na sila pa mabubuhay pa ng matagal sa digmaan na ito dahil sa labis nilang kahinaan, kaya naman para sa mga taong mamamatay na din naman ay hindi ba mas mainam na ibigay na lamang sa kanila ang mabilis na kamatayan. Sa nangyari ay nagalit naman ang Sword King at napasabi na wala nang silbi pa ang makinig sa kanya, dahil kailangan na lang nitong pagbayadan ang mga ginawa niya sa buhay ng mga inosenteng tao na namatay dahil sa kanya. Sa sinabing iyon naman sa kanya ng Sword King, ay galit itong napapasabi sa kanyang sarili na hindi pa niya nais na mamatay, kaya naman ay agad itong may dinukot sa kung saan, at nang papasugod ay tinanong niya ang Sword King na bakit naman kailangan niya na mamatay. Bukod doon ay wala siyang alam na kahit na ano sa kanya, kaya naman ay wag itong maglakas ng loob na sabihan siyang makasalanan dahil sa gusto lamang niya. Nang bigla naman siyang inatake nito, na matagumpay naman na tumama, kaya naman nang bumagsak ito sa lupa, ay sinabihan siya ng Sword King na hindi siya papaslangan nito sa isang pag-atake lamang, at habang unti-unti siyang nawawalan ng kanyang hininga, ay kailangan nitong magdusa sa sakit at humingi ng tawad sa mga buhay na kanyang winasak. Sa nangyari ay habang pinagmamasdan niyang paaalis ang Sword King, ay hindi naman siya makapaniwala na mamamatay siya ng ganito, nang wala man lang napapatunayan na kahit na ano, matapos ay bigla na lamang siyang nawala ng kanyang malay. Sabi ni Li Meihua na matapos ng tagpong iyon ay wala na siyang maalala pa na kahit na ano, at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay nasa loob na siya ng Dark Spectral Sect Hall, at base sa sinabi sa kanya ng Moonlight Sage, ay hinayaan siya na mabuhay ng kanilang sect leader sa Dark Spectral Sect. Kaya naman magmula noon ay hindi na siya huminto, at namuhay lamang na naghahantay na dumating ang araw na magagawa na niyang mapaslang ang Sword King, ngunit ngayon ay muli siyang bumalik sa eksaktong takot na pakiramdam at pangangailangan ng tulong ng araw na iyon. Kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ang bastardo na ito ay nananatili pang buhay at minamaliit siya. Dagdag na tanong pa nito sa kanyang sarili na kung bakit nananatili pa din itong nakatayo sa kanyang harapan, kaya naman ay sa galit ay napasigaw ito ng malakas, ngunit bigla na lamang siyang inatake nito, na matagumpay naman na tumama. Matapos ay sinabi ng Sword King na gaya nga ng kanyang sinabi, ay may utang pa itong dapat na pagbayadan sa kanya. Matapos ay bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap sa kinaroroonan ng Hundred-Headed Demon King, upang mapadepensa ito, ganon na din ang Shattering Heavens Demon Lord. Nang nakita naman nito si Li Meihua na tumatakas, kaya naman ay inutusan niya ang Sword King na agad na sundan ito. Ngunit sa isip naman ni Li Meihua habang papatakas, na halos mapapaslang na niya ang dalawang iyon, hindi na niya nagawa ang makuha ang ulo ng Shattering Heavens Demon Lord. Ngunit ngayon ay nagawa pa namang himasok sa kanyang ginagawa ang Sword King at nagawang sirain ang lahat ng kanyang mga plano, at kahit na matapos na makuha niya ang Transcendent Awakening at lumaban ng buong lakas, ay bakit hindi pa din niya magawa ang matalo ang bastardo na iyon. Kaya naman ngayon ay kailangan na muna niyang makatakas kasama pa ng natitira niyang puwersa sa kanilang kuta, at matapos nito, ay wala na siyang iba pa na mapagpipilian kung hindi ang makipagtulungan kay Wong Jae-gui at muli silang kaharipan. Kaya naman ay habang papalapit ay tinawag nito ang kanyang Shadow Squad at sinabihan na agad na maghanda dahil sa mapapalaban sila sa 10 Greatest Master at ang mga ito ay patungo na sa kanilang hideout, ngunit nagtataka naman siya dahil walang isa sa mga ito ang tumugon sa kanyang sinabi, kaya naman ay napapasabi siya na mukhang may kung anong nangyari sa kanilang kuta. Sabi pa nito na mukhang ang lahat ay nabulelyaso na, at para sa hindi magandang mangyayari, ay kailangan na niyang paslangin ang kanyang mga 10-headed demon soldier upang puwersahin ang mga ito na magpalit bilang mga halimaw.
Dahil kung magawang mapatagal sa pakikipaglaban ang Sword King at ang Shattering Heavens Demon Lord ng mga ito, ay magkakaroon siya ng sapat na oras upang makatakas patungo sa kanilang main sect. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang nadatnan sa kanilang kuta, dahil sa may mga naghahantay dito na mga malalakas na puwersa mula sa Merm Alliance. Dahil doon ay galit na sinabi ni Li Mihua sa mga ito na huwag silang maglalakas ng loob na maglakad-lakad sa lugar na ito ng malaya matapos ng ginawa nilang pagsunog sa kanyang kuta, na inasar naman ng isa at sinabi na masyado siyang natakot sa pagbabanta nito at baka hindi na siya makatulog sa gabi. Nang bigla naman na dumating ang Sword King at ang Shattering Heavens Demon Lord, kaya naman sinabi ng isa na makinig ito sa kanyang sasabihin, ang kanilang mga ninuno ay hindi nagtagumpay na gawin ito, ngunit para sa kasalukuyang martial world, ay tutuldukan na nila dito ang matagal na panahon nilang pagkakagalit sa buong Dark Spectral Sect, at sisiguraduhin nila na hindi na sila pang makakaapak muli sa kanilang martial world. Habang nakikita naman ito ni Li Mihua ay napapatanong siya na kung bakit kailangan na sa ganito ito magtapos, dahil ang tanging nais lamang niya ay ang makapaghigantay sa Sword King. Nang napangiti naman siya at napasabi na kung ganun ang kaso at mamamatay naman na din siya, ay ang Sword King at ang mga kasamahan nito sa kanyang tabi, ay dito na din niya wawakasan ang kani-kanilang mga buhay. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupan lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.